Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ruby, isa sa marami ninyong tambalanista dito sa Caloocan. Naisipan kong sumulat sa inyo para hingin ang pananaw ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Magdadalawang dekada na kaming nagsasama ni Noel. 10 years old na ang anak namin. Masasabi ko na we have a perfect relationship. Maalaga, mabait, at good provider ang asawa ko. Hindi lang ulirang ama, napakabuting asawa din. Pareho kami ng gusto at pananaw sa buhay kaya magkasundo sa lahat ng bagay. Pareho kaming hindi naniniwala sa kasal. Gaya ng iba, naniniwala kami na isang piraso lang siya ng papel. Siguro kasi pareho kaming galing sa broken families. Battered wife kasi ang nanay ni Noel. Nakita niya kung paano pagmalupitan ng tatay niya ang nanay niya. Nakita niya kung paano saktan at pagsalitaan ng masasakit. Nagpakasal ang parents niya pero sa huli hindi na kinaya ng nanay niya kaya nakipaghiwalay na. Hindi na isalba ng isang pirasong papel ang marriage ng mga magulang niya. Gaya ni Noel, kasal din ang parents ko. Yung wedding picture nga nila naka-frame pa sa sala. Pero nung nasa elementarya ako, umalis ang tatay ko at hindi niya muling nagpakita pa. Iniwan niya ang pamilya niya kahit may isang pirasong papel siyang pinirmahan na nagsasabing kasal siya sa nanay ko. Ipinagpalit niya kami sa babae niya kahit sumumpa siya sa altar na mananatili siya sa piling ng nanay ko hanggang kamatayan. Lately, maraming mga kaibigan at kamag-anak ang nagtatanong sa amin kung kailan kami magpapakasal. Hindi daw maganda na nagsasama kami ng hindi legal at walang basbas ng simbahan. Mas pagpapalain daw ang pagsasama namin kung magpapakasal at hindi basta nagsasama lang. Kung tutuusin, nahihirapan na din akong ipaliwanag sa anak ko kung bakit iba ang apelido ko sa apelido nila ng daddy niya. Tambalan, ano po ba kaya ang dapat naming gawing mag-asawa? Kailangan po ba namin talagang magpakasal? Ang dami naman pong kasal dyan pero naglolokohan at nagbubugbugan lang. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Ruby. Hi, Ruby! Talagang sa amin nakasalalay, no? Kung magpapakasal kayo, hindi. Talagang sa amin talaga ang tanong, 'di ba? Ako masasabi ko, a believer kasi ako ng marriage. Okay. So, yung opinion ko may vary sa opinion ni Chris, may vary sa opinion ng mga nanonood, nakikinig sa atin. So, iba-iba at kanya-kanya. And I believe na dahil iba-iba at kanya-kanya, iba yung sitwasyon ng nanay at tatay ng asawa mo, iba rin ang sitwasyon ng nanay at tatay mo, at iba rin ang sitwasyon ninyo.
'Diba? Yung mga pagsubok na dumating sa buhay nila, pagsubok nila 'yon. So kung hindi nila kinaya parehas, nagkaroon ng iwanan or whatever, sila 'yon. Hindi automatically kung galing ka sa broken home, hindi na kayo maniniwala sa sanctity of marriage, ganun. Kasi iba ang sitwasyon nila sa sitwasyon ninyo. Correct. Magkaiba. Ganun. So kung ako tinatanong mo sa akin, bilang believer ako ng marriage, believer ako ng blessing of the church, pagdating sa pagpapakasal, it's a yes for me. In fact, ang isa sa mga parang gagawin talaga namin ni partner ngayong taon nito in celebration of our 20th anniversary on radio is a mass wedding. So, kasi iba pa rin talaga kapag ka may basbas ng simbahan. Pero that's me, okay? So, yung mga iba na hindi naniniwala doon, edi opinion nyo po yun. Basta ang sa akin lang, for you to be, wag maging basis yung mga magulang ninyo para sa inyong dalawa. Kung ang description mo naman sa pamilya ninyo, halos perfecto, 'di ba? So pag kinasal ba kayo, I mean, ang tagal nyo na nagsasama, 10 years. Pag kinasal kayo, magiging imperfect na ang lahat? Parang hindi naman, 'di ba? Parang feeling ko mas mapapabuti pa. Pero sa akin 'yun ha. Hindi naman lahat parehas ng opinion ko. Ganun. Tama. Kanya-kanya. Basta again, problema nila yun. Hindi problema. Tingnan nyo, sila nga gulo-gulo yung pamilya nila Sila yun. Kayo, ayos kayo. Hindi pa rin magpapakasal. Diba? That's me. Ewan ko, partner. Kanya-kanya yan. Naniniwala ako na kanya-kanya tayo ng perspektibo sa buhay, kanya-kanya ng paniniwala sa relihiyon, kanya-kanya rin ng kultura sa bawat tahanan. Correct. Ng pinagmulan, kasi depende sa kinalakihan mo din Yes. Diba? Sa bayan na nasaan ka, lalawigan, syudad o pamayanan. Diba? Kanya-kanya kasi talaga. Maraming factors. Yes. Na pressure lang kayo kasi may mga nagtatanong. May mga taong nagsasabi na kapag kinasal kayo, mas mabibless kayo. Yes, given, pwedeng sabihin na ganon. Pero that's unfair for those people who decide to not to have that sanctity. arrangement. Yes. Kasi kami walang blessing. Di kayo naswerte sa buhay. Kami mamalasin kami all throughout our lives. Hindi, tsaka si Lord Parto, wala namang pinipili. Walang ganon, diba? Tandaan mo, sino mga tropa ni Lord? Tax collector. Diba? Mga ganon ang mga tropa niya. So, sasabihin ni Lord? Hindi kasal. Walang blessing yan. Diba? Diba? Wala naman ganon si Lord. Alin ang naiba? Hindi kasal. Ito, hindi bibless yan. Walang ganon. Hindi ba nanalo sa loto yan? Hindi sila kasal. Live-in lang, diba? Walang ganon. Walang ganon. So, ang gusto ko naman sabihin, yes, I also believe in the sanctity of marriage, but do not be pressured sa mga sinasabi ng ibang tao kasi hindi po siya nakakatulong hindi sa kasal kundi sa relationship niyong dalawa. 'Di ba na nagugulo yung isip niyo, maayos nga kayo nagsasama, sabi mo Correct. Pero nung nakikinig na kayo, nagsimula na kayo makinig sa sinasabi ng ibang tao. Ayun na. 'Di ba? Nagkakaroon ng stress, nagkakaroon ng pressure, nagkakaroon ng issue. 'Di ba? And nadadamay na ngayon na lahat nauungkat yung 'di ba? Ay, nga siguro kaya ganito tayo ngayon kasi yung pinanggalingan natin ganito, broken homes kasi lahat yung pareho nating pamilya. So hindi nakakatulong, in other words. Ang gusto ko lang sabihin dito, pipiliin mo yung taong papakinggan mo. Ayan, mali Diba? yung mga friends mo. Yun ang gusto ko ring sabihin. Mali ka na mga sinasamahang mga tropa. Correct. Wag nating idadamay dito yung kasal or hindi kasal. Kasi walang issue yun. Kung nag-decide yung dalawang tao na hindi magpakasal, walang issue dapat yun. Kung nag-decide sila magpakasal, wala ding issue yun. Correct. Oo. Diba? Ang issue dito, wag kang makikinig sa mga taong mali ang sinasabi sa'yo. Tama. Hindi, diba? Tsaka tama ka, partner lumabo ang usapan nung marami nang nakikisaw-saw. Kumbaga, dati ayos naman Yes, tapos kasal o ngayon, hindi kasal Oo, I mean, pagsasama ninyo ay ayos, 'di ba? Ngayon yung tungkol dun sa meron lang din factor yung tungkol sa bata na nagtatanong na tungkol sa mga apelido na magkaiba. Pwede yun. Ipapaliwanag sa bata yan. Correct, 'di ba? 10 years old na. Pag 10 years old, pwedeng nagsisimula na maintindihan ng mga bagay-bagay. Kaya siguro nagtatanong na Dati naman for sure nung nung bata pa yan, hindi nagtatanong. Pero ngayon, nagtatanong na siya kasi nga 10 years old na siya. So, you can explain. Yes, kaya ang ipaliwanag
pwede mo yan. talagang ipaliwanag. Pero ako, kung magpapakasal, edi why not? Diba? Pwede. Kung ayaw din naman ninyo, kasi tingin ninyo, ayos na kayo sa ganyang setup, edi okay lang din. Correct. Hindi para kami yung magdesisyon kasi mas alam ninyo yung sitwasyon. Tama si Porter, ang POV niya, nakikinig kayo kasi ng mga pressure ng mga tao sa paligid Sila talaga yung malas, di ba? Tanungin mo sila, kayo ba asensado buhay? Diba? Ganun. Ang pagsasama ng isang tao depende sa paniniwala nilang dalawa lang. Diba? Kung naniniwala sila kasal, then good for them. Kung hindi sila naniniwala, then also good for them. Walang judgment yun kung ayaw nila magpakasal. Kasi may mga tao nag-decide sila na live-in tayo. Hindi lang live-in tayo. Diba? Kasi yun yung agreement nila. Yun yung arrangement nila. 'Di ba? Ang sinasabi lang natin dito, kasal or hindi ka kasal, hangga't maaari iwasan mong makinig sa maling sinasabi ng ibang tao. Tingnan mo na pressure ka nung sinabing, alam mo pag kinasal si swertehin ka. Mas So sinasabi mo bang malas kami? Oo, diba? malas yung mga hindi kami swerte sa pagkakataong ito. Eh di kayo na. Oo, diba? Eh di na kami ng live-in ng malas, 'di ba? Correct. Ang siguro depende din kung how you look at living in together. Kasi baka may mga ibang tao na ang dahilan kung bakit live-in lang, wag natin ilang, or live-in ang setup nila is because kapag mukhang hindi na maayos ang whatever issues nila, it's easier talaga kasi naman maghiwalay kasi hindi sila, they're not bound by legal kinematic, walang mga aspetong ganun. So, kapag ka ganun, feeling ko mali yung dahilan. 'Di ba? Kasi syempre, ibig sabihin, parang gusto mo lang, parang madali lang paghihiwalay, parang ganun. Diba? Parang dalian natin yung paghihiwalay. So parang you're also attracting na balang araw maghihiwalay din naman kami. So parang hindi. Kasi syempre, the fact that you are together, ang concern ninyo at ang main goal ninyo is for you to stay together till death do us part. Ganon ang eksena. Hindi yung kapag ka, ay ano pala siya, mabaho pala yung paa niya tuwing nababasa ng ulan. Diba? Pawisin pala yung kamay niya. Totoo, di ba? Nagkakamot pala siya ng mga singit, gano'n, habang kumakain, di ba? Mag-give up ka na, tapos sasabihin mo, ay, easy lang naman to give up or easy lang naman to let go because nga, wala namang isang pirasong papel binding us together. Yun yung hindi naman necessarily sa sitwasyon ninyo, Ruby, no? Kundi sa iba na parang what makes it feeling ko lang hindi naman ako expert sa ganyan. I think what might make it wrong is yung dahilan kung bakit live-in yung setup ninyo. Kung bakit ganun yung arrangement kung bakit ganun yung arrangement or setup. Actually, hindi natin alam yung rason. Bakit bakit yun nga, nagli-live-in sila. But yun lang yun. Kasi, darating talaga yung panahon na marami makikialam sa buhay ninyong pagsasama ninyo. May question kung bakit hindi kayo kasal, tatanungin bakit live-in kayo. Yan. Piliin nyo lang yung taong makakatulong sa relasyon yung dalawa. Kasi madaming sumasaw-saw talaga. Yes, yun yung issue nyo currently. Wag ma-pressure kung ang paniniwala ninyo ay okay naman kami, kasal or hindi kasal, that's your decision. Ikaw yun, nasa sayo yan. Correct. Kasi pag sinabi namin, hindi dapat talaga nagpapakasal kasi yun yung dapat. Diba? Unfair yun doon sa mga taong nag-decide na ang arrangement nila ay living in together. Oo. Diba? So, yun yun. Tsaka yung mga pasabog na mas may basbas, ganyan. Wag ganon. Well, siguro in a way meron silang mga pinanggagalingan kasi iba pa rin daw yung mga ganyan. Pero unfair yun. I would like to believe na hindi namimili si Lord. Yes, walang ganun nang bibigyan ng blessings, 'di ba? Parang okay, live-in lang. 5 years, naku, kulang ang blessing talaga siya. 10 years, pag-isipan ko kung bibigyan ko ng blessing to. Hindi ganun si Lord. Walang ganun. Kayo lang yung kasal. Sige, kayo lang ibibigyan ko ng ganito. Walang ganun. Well, nakausap namin si Lord if you're asking us, di ba? Nagkataon lang talaga nung kinausap namin si Lord at parang gusto niya na kaming kunin. Sabi namin, ay Lord, wag muna. Di ba? Ayusin mo muna namin na sarili namin mga relationships, ganun. Correct, kasi pag ganun ang mangyayari, di kawawa naman yung mga single ngayon. Oo. Di ba? Ay, single! Diba? Walang ka-live-in! Walang basbas! Diba? Walang blessing! Diba? Walang ganon. So, iwasan lang natin kasi iba-iba po tayo ng pananaw. May mga taong mas mabuti na single sila. May mga tao na nagle-live-in sila kasi tingin nila mas makakabuti ito for them. Yes. At may mga taong nagde-decide na magpakasal kasi tingin nila ay mas makakabuti din ito para sa kanila. That's their decision. Sila po yun. Kanya-kanya po yan. Kanya-kanya ng paniniwala. So walang pakialamananan. Correct. So ikaw,
pakialamanan na nandito sa mga pamayanan. Yeah. Ha? So again, to you, Ruby, you don't need to be pressured. Yes, yes. Kung sa ano man yung sasabihin ng mga tao sa paligid. Ang mahalaga ay pag-usapan ninyong mag-asawa o magka-live-in. Ano bang tawag? Mag-asawa pa rin, di ba? Oo, Kung, partner. partners, di ba? Kung ano ba, you will take it to the next level. You will not. O kaya, hindi, kayo ang mag-usap na dalawa. Hindi Totoo yung yan. mga tao sa paligid na ang daming sinasabi, ang daming comment, wala namang ambag sa relationship ninyo. Yes. 'Di ba? Kung may ambag yan, tagabigay yan ng 50,000 a month, sige, pakikinggan ko siya. 50,000 a month binibigay niya sa Oh, sa kahit sino bahay naman, ng G talaga ako lahat dyan. ng sabihin niya susundin ko. Kasi binibigyan niya ako ng 50,000 a month. Pero kung wala naman silang ambag, kailangan pa bang i-memorize yan? Deadma. Basic deadma lang. Okay? Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Ingat po kayo mga kabisyo. Bye-bye! Was brought to you. Okay. Ayan. Dapat pa nakatakas. Sabi ni Katrina, kami 19 years old na anak ko, hindi pa din kami kasal ng partner ko. Wala naman siyang sinabi. So, Oh, yun. Thanks po sa payo, sabi ni Albert. Yan. Para sa'yo ba yun? O sige. OMG hapon na ang Burnay. Opo. Simula nung February. Yan. Pabati po dito sa Leyte. Si Guardiola is watching from Israel. Yarn. Just wanted you to know that I love you so much. Sabi ni Jurina V. Jason Lopez, may okay na di kasal pero mabilis magbitaw. Mas okay siguro yung sinasabi niya. Yun. I think that makes it wrong eh. Kapag ka, live-in lang yung setup natin kasi para pag ayoko na, bibitaw Mas na madali. ako. Mas madali. Hindi ganun yung hindi dapat ganun. Dapat ang intention, lalo na if you're living together, lalo pa, is siya yung forever. Ako lagi akong ganun dati sa mga lahat ng mga previous relationships ko. Bago ko talaga natagpuan yung taong pinakasalan ko na maybe this is the one or hindi ko iniisip kagad yung pag may nakita ko negatibo sa kanya, hiwalayan ko siya or something. Parang ganun. Yun! Kasi bawat tao may kanya-kanyang calling eh. 'Di ba? May calling ng singlehood, may calling ng marriage. Correct. 'Di ba? May depende. May mga taong ang feeling nila siguro nung may nag-decide magpakasal kasi ang calling nila ay marriage, for example. Pero in the long run, nagkakasakitan, 'di ba? Nagkakabugbugan. So hindi yun yung calling nila. Calling nila is 'di ba? Hindi marriage. Hindi natin alam kung ano, pero hindi marriage. Kasi bakit ganun? Kung ang calling ko ay marriage pero sinasaktan ako, I don't have to stay in the marriage. Diba? I don't have to stay in that relationship kung buwis buhay naman akong, 'di ba, nakikisama sa iyo. Diba? So may kanya-kanyang calling sa madaling salita. Yes. Panahon na magsasabi kung ano yung calling mo. Single ka ba forever? 'Di ba? Marriage ba yung dapat para sa akin? Panahon na magsasabi niyan. Pero sa ngayon, wag mo nang makinig sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid. You have to filter everything that other people say. Hindi pwedeng, may sinabi kasi si ganito, o siswertehin daw tayo kapag kinasal tayo, paniniwalaan mo agad. That may be true. Pero kung against naman sa sa paniniwala ninyo, bakit mo pipiliin yon? Yes. Kanya-kanya. Kanya-kanya eh. Iba-iba talaga. Depende sa kinalakihan, depende sa relihiyon, depende talaga eh. Yarn. Yung iba naman, yung setup ng regs, 11 years na siya nung ka-live-in niya kasi hindi pa siya makahiwalay dun sa first kasi married pa. Mga ganun. Kanya-kanyang setup. Yun.
Hindi naman nakikinig si Nicole. Nakikinig ako, multitasking ako. May Nagja-jot makausap down ako. nga yan May kakausap ako sa Lala Move. May mga ina-answer akong email. Oh, nakikinig ako. Gusto niyo ulitin ko yung sinabi ni Chuper? Aling part? Charet! Yung iba, sana all ng sana all, ayaw naman mag-settle. May ganun din. Oh. Because these are just words. Statements lang. Siguro dapat mo ring i-erase, Ruby, yung thinking na isang pirasong papel lang siya. Hindi siya isang pirasong papel. It holds a lot of meaning. Yung papel na yon. Ano lang yun, yun yung tangible Nahahawakan, evidence, oo. that you are married. Pero yung underlying meaning ng marriage, napakalalim po nun. It's a promise that you have to... That's meant to be broken. Ay, charot. It's a promise that's meant to be broken. It's a promise that you have to keep in the eyes of the Lord. Kasi yun eh. And it's a lifetime commitment. That's another meaning. And another meaning is, di ba, ano kayo, yun nga, yung kadalasan sinasabi, for richer, for poorer, diba? in sickness and in health. Till death do us part. Till death do us part. Ganun. Na lagi kayong magkasama no matter what. Ayun yun. Yun yung mga ganon. So, True. hindi lang siya basta papel. Correct. Sabi ni Princess Ang Adaro, pero syempre at the end of the day, choice nyo pa rin yan kung anong gusto nyo mangyari. Buhay nyo yan syempre. Yes. Totoo naman, kung ano man sabihin ng ibang tao, opinion nila yun. Kung ano man sabihin ng tambalan, opinion namin to. At the end of the day, kayong dalawa magde-decide. Kaya nga unang ko sinabi, talaga ba, Ruby? Kami talaga magde-decide. Kung magpapakasal kayo o hindi. Yun. Kung saan kayo payapa, yun naman yun eh. And no judgment yun. No judgment. Yes, true, lalo. Talang halong ikaw. Kung single, yun na. May judgment kung kabit na, di ba? Kung kabit na judgment, meron. Yun, Medyo kasi meron. mali na yun eh. Oo. Pero Yun. hindi mali kung mag-live-in kayo at hindi rin pwedeng sabihin na mali kung kasal kayo. Walang ganun. Yarn. Miss Nicole, anong FB mo? Nicole Yala, NicoleHyala. Yun. Meron din akong TikTok, DJ_Nicole Yala. Salamat. O siya, hindi kami pwede magtagal kasi kami po ay may gagawin. Kakainin pa namin yung suman na nadala nabigay ni Rogelio. Correct, ni Rogelio. Alin kaya uunahin ko dyan? Mukhang lahat masarap po. Ano ba yung best seller nila dyan? Suman. Suman. Puto pa. Oo, ito. Putupaw Itong pala dalawa. tawag doon. Sarap. Thank you. Putupaw. May latik yan eh. Tama ba? Wala. Basta suman lang, no? So, depende po sa klase. Ah. Iba meron. Sa Batangas, masarap naman suman. May pulot. Pero tawag nila tamalis. Ay, oo, tamales. Gusto ko yun. Sa Batangas. Sige, next time. Meron din ba sa Bulacan? Meron din. May tamales din. Tama. Hindi ako familiar kung ano yung nasa loob. Okay. Iba-iba kasi ng Masarap tamalis din yun. Tamalis. Sa Quezon ng tamalis, kanin. Tapos maalat. Ang tamalis sa Batangas, matamis. Parang suman. Tingnan natin kung sa Bulacan. Di ba? Parang parang yung topic natin. Iba-iba, kanya-kanya. Yes. Ganun. Kung saan ka nang galing. Tama, saan ka nagmula? Nalipunan, pamayanan. Siya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mas masarap yung tamali sa Quezon or mas masarap yung tamali sa Batangas. Kasi yun lang talaga yung nakagisnan nila. Yaz. Okay, dokes. Salamat, everyone. Sorry we have to go. Bye-bye.